Magandang umaga mga bata! So ngayon ay mag-review tayo sa Quarter 4 in Makabansa. This is in preparation for our 4th quarter exam. Handa na ba kayo? Mabuti, very good. So, let's begin. Panuto. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat tanong. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Una, sino ang namumuno sa ating barangay at tumutulong sa mga tao sa pamayanan? Sino ang namumuno sa ating barangay at tumutulong sa mga tao sa pamayanan? Letter A, guro. B, kapitan. C, nurse. Guro, kapitan, o nurse. Next, number 2. Alin sa mga pagpipilian ang may tungkuling magturo sa mga bata sa paaralan? Alin sa mga pagpipilian ang may tungkuling magturo sa mga bata sa paaralan? Letter A, magsasaka. B, mangingisda. Or letter C, guro. Magsasaka, mangingisda, or guro. Number 3. Sino ang mga doktor ng hayop? Ano ang tawag natin? Or sino ang mga doktor ng hayop? A, nurse. B, dentista. C, veterinary. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagtatrabaho sa mga ospital? Alin sa mga sumusunod ang hindi nagtatrabaho sa mga ospital? A, guro. B, doktor. Or C, nurse. Let's go to number 5. Sino ang nagsasaka ng mga pananim? Sino ang nagsasaka ng mga pananim? A, magsasaka. B, mangingisda. Or letter C, guro. Magsasaka ng mga pananim. Magsasaka, mangingisda, guro. Number 6. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng gawain ng mabuting mag-aaral sa loob ng silid-aralan? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng gawain ng mabuting mag-aaral sa loob ng silid-aralan? Tingnan ang letter A na larawan. Or letter B. Or letter C. Number 7. Paano na ipapakita ang respeto sa mga kaklase? Paano mo na ipapakita ang respeto sa mga kaklase? Tingnan ang larawan sa letter A. Or letter B. Or letter C. Number 8. Ano ang pangalan ng iyong paaralan? Ano ang pangalan ng iyong paaralan? A, Punta Elementary School. B, Tisa 2 Elementary School. Or letter C, Tisa High School. Let's continue. Number 9. Sino ang gumagamot ng mga bata sa paaralan? Sino ang gumagamot ng mga bata sa paaralan? Is it letter A, letter B,
or letter C? Number 10. Bakit mahalaga ang mga miyembro ng paaralan? Bakit mahalaga ang mga miyembro ng paaralan? A. Upang mapanatiling maayos at malinis ang paaralan. B. Para maging magulo ang paaralan. Or letter C. Wala sa nabanggit. Bakit mahalaga ang mga miyembro ng paaralan? Upang mapanatiling maayos at malinis ang paaralan? Para maging magulo ang paaralan? Or wala sa nabanggit? Okay, before we proceed to another question, I want you to say energy. Very good. Now, let's proceed to number 11. Ano-ano ang pangunahing pangangailangan ng mga tao? Ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao? A. Pagkain, tirahan, at kotse. B. Pagkain, tirahan, at kasuotan. Or letter C. Kasuotan, pera, at kotse. Number 12. Alin sa ibaba ang mga masustansyang pagkain? Alin sa ibaba ang mga masustansyang pagkain? A, B, or C? Number 13. Alin dito ang susuotin kung tag-ulan? Alin dito ang susuotin kung tag-ulan? A, B, or C? Let's proceed to number 14. Bakit mahalaga na kumain tayo ng mga masustansyang pagkain? Bakit mahalaga na kumain tayo ng mga masustansyang pagkain? A. Para maiwasan ang mga sakit. B. Para makatulog sa klase. C. Para tumaba ng madali. Number 15. Ito ang nagbibigay proteksyon sa pamilya upang hindi mabasa sa ulan at may matutulugan. Ano ito? Again, ito ang magbibigay proteksyon sa pamilya upang hindi mabasa sa ulan at may matulugan. Ano ito? A. Kasuotan. B. Pagkain. C. Tirahan. Very good. Let's continue. Number 16. Maagang namatay ang tatay ni Rigor, kaya tanging nanay na lamang niya ang nag-aalag at nagtatrabaho para sa kanila. Ano ang tawag sa kanilang pamilya? Tingnan ninyo ang nasa larawan. A. Extended family. B. Single parent family. Or C. Two-parent family. Number 17. Kasama nila Rodel at Lara ang kanilang mga pinsan, lolo at lola sa bahay. Ano ang tawag sa kanilang pamilya? So, makikita ninyo sa larawan na nasa number 17. A. Extended family. B. Single parent family. Or letter C. Two-parent family. Let's continue. Number 18. Ako ang nagtatrabaho sa pamilya. Ako din
ang haligi ng pamilya. Ako ang tumutulong sa nanay upang mag-alaga at gabayan ang anak. Sino ako? A. Kuya. B. Nanay. C. Tatay. Ako ang nagtatrabaho sa pamilya. Ako din ang haligi ng pamilya. Ako ang tumutulong sa nanay upang mag-alaga at gabayan ang mga anak. Sino ako? Kuya, nanay, o tatay? Number 19. Ako ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Ako ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Ako ang nagbibigay saya sa kanila. Hilig ko ang maglaro. Sino ako? A. Bunso. B. Kuya. C. Tatay. Let's continue. Number 20. Ang ina o nanay ay katulong ng tahanan. Ang pahayag na ito ay blank. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Ang ina raw o ang nanay ay katulong ng tahanan. Ang pahayag na ito ay blank. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Okay, number 21. Bakit mahalaga ang tungkulin ng isang kapitan sa barangay? Bakit mahalaga ang tungkulin ng isang kapitan sa barangay? A. Dahil siya ang nagtuturo sa paaralan. B. Dahil siya ang gumagamot sa mga may sakit. O letter C. Dahil siya ang namamahala at tumutulong sa mamamayan sa barangay. Number 22. Paano maipapakita ang paggalang sa katulong sa pamayanan? Paano mo maipapakita ang paggalang sa katulong sa pamayanan? A. Magsalita ng magalang na pagbati. B. Sigawan ng hoy. Or letter C. Hindi sila papansinin. Okay, kids, are you still there? So when I say energy check, you will say energy. Again, I will repeat. Energy check. Very good. So let's continue. Number 23. Nakita mong nasusunog ang isang bahay. Sino ang dapat na tawagin? A. Bumbero. B. Pulis. C. Guro. Nakita mong nasusunog ang isang bahay. Sino ang dapat na tawagin? A. Bumbero. B. Pulis. C. Guro. Number 24. Paano dapat tratuhin ng mga namamahala sa ating barangay? Paano dapat tratuhin ang mga namamahala sa ating barangay? A. Hindi sila kakausapin. B. Igalang at sundin ang kanilang payo. C. Tawanan sila. Pagtawanan sila. 25. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nagtutulungan at nagmamahalan. Ang pahayag na ito ay A. Tama. B. Mali. C. Walang sagot. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nagtutulungan at nagmamahalan. Ang pahayag na ito ay blank. A. Tama. B. Mali. C. Walang sagot.
Let's go to the next. Another test questions for numbers 1 up to 5. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ng guro. Isulat sapat lang ang check kung tama at X naman kung mali ang pahayag. So, ang isasagot nyo dito ay check kung tama, X kung mali ang pahayag. Handa na ba kayo? Very good. So, number 1. Ang mga pulis ay nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa pamayanan. Ang mga pulis daw ang nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa pamayanan. Number 2. Mahalaga ang mga pumuputol ng puno sa ating pamayanan. Mahalaga ang mga pumuputol ng puno sa ating pamayanan. Number 3. Ang kasarian ng tao ay maaaring lalaki o babae. Ang kasarian ng tao ay maaaring lalaki o babae. 4. Inaayos ng mga karpentero ang mga nasirang bahay. Inaayos ng mga karpentero ang mga nasirang bahay. And last number 5. Maging magalang sa pakikipag-usap ng mga katulong sa pamayanan. Maging magalang sa pakikipag-usap sa mga katulong sa ating pamayanan. And that is all for our test. And kids, thank you for listening, and I hope that you can get a good score. Thank you.